Good day, sir. I'm John Erdic Pelas from BSID 3B. Perform ko po is yung output-based examination. Yung first task po is retrieve all primary products from the database and organize them based on size. Punta na localhost. Then, yan. Yan po, sir, yung code din. Done po natin. Yan. Ito po yung lumabas doon. Sinelect po natin yung lahat ng nasa column, then sa product na name ng database, then order by yung column ni P size, then to descending para mas makita yung mga size. And then next po, then task to, sir, is obtain product set to expire in August from the product table. Kaya localhost, SQL, yan na po yung query na hinahanap sa task 2. Try natin kung lalabas ba. Hanapin natin yung expiration date. Sa yan. Important. Select po yung yung not all columns mula sa product database, then where kung anong month, then yung hinanap, then kinol ko si PXP date, then equal to 8 kasi yung hinanap natin sa task, kasi yung hinanap sa task 2 is yung date ng August. Ito nga po, sir, yung lumabas. Kinol niya yung lahat nung nasa August expiration date. Then next task 3. Then sa third task is calculate the total sales from the product cart table, including the product name, size, and quantity. Ngayon, punta tayo sa localhost ulit. SQL. Ito na po yung query para sa task 3. Run natin. Yan. Yun, sabi sa task 3 is yung kakalculate natin total sales from product cart table, including product name, size, and quantity. Then sa kuya natin is kinol natin si product name and size, yan, which is yung lumabas. Then kinalculate natin yung product quantities, then nag-adjust tayo, then kaya sa output may lumabas sa total quantity, then dito lumabas yung sa product quantities, yung ba sinam niya yung lahat ng total na nasa product quantities, then sinam din yung total, then yun guys yung total sales, then kinuha natin siya sa product cart database. Then next tayo is sa task 4. Retrieve all records from the sales table and group them by date. Punta tayo ulit sa SQL query. Punta tayo ulit. Ito na po yung yung code para sa task 4. Try natin kung gagana. Yan. Ito yung lumabas. Yun nga, sabi nga sa
task 4 is yung retrieve natin lahat ng records from the sales table, which is yung ito, yun na yung lahat. Then nag-group din natin sila by date. Then yung nasa code natin is select date uploaded, then which is yung hinahanap. Then sasum natin yung total amount na meron sa mga date na yun. Then gumawa tayo ng sales ng alias ng total sales, which is ito. Then kinol natin yung sales table. Then nirop natin yung date uploaded. That's why dalawang date lang yung meron, kasi yung nasa sales, kasi nasa original sales na sales table is dalawang date lang yung meron na date uploaded doon. Kaya anong nangyari, yung pinagsama na lang siya, yun yung yung parang naging function ni group by. Kaya nung lumabas sa pag-run natin ng code is dalawa na lang, kasi dalawang date lang yung meron. Then next tayo sa task 5, then determine the number of entries in the product cart table. Output based examination focus on SQL queries and simple data manipulations. So ito lahat yung mga task na queries. Code para sa task 5. Try natin. Then, yung sabi nga sa task 5 is i-select natin yung determine the number of entries in the product cart table. And then, yung sa code natin is select count. Then yung kinol niya is yung lahat, kung pabinilang niya lahat nung nasa product cart table. Then nag-alias tayo ng number entries, kasi sa original na table ni product cart walang number entries doon na row, kaya gumawa tayo nag-alias tayo ng number entries. Yun yan, ito yung naging output is hindi yung naging number entries natin is 11. Yun. Thank you, sir. I'm Benedict Pelas from BSIT 3B. Yan na po.